Mayong hapon kanatong tanan mga kaigsoon, mga kaigilaan niya sa Ginoo. Yan nga kahapon, no? Na atong pagatukion karon ang katong silot ni Adan kaniadto, no? Ug ato i-compare sa silot nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan karon, no? Sa umaabot. Okay. So atong sugdan sa pakli ang ato ang balaang kasulatan sa Genesis 3:18, 19. Discourse on mankind, labor, and life. No? Now, the struggle against creation, verse 18. Ngayon din, it will produce thorns the thistles for you. No? Ngayon Amingon ang Ginoo no? Kini wagaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa, no? This passage describe the polity and struggle now inherent in work. The ground once perfectly cooperative will now resist man's efforts. The thorns and thistles symbolize the obstacle, frustration, and pain. And as mentioned in verse 17, no? That word accompany human labor and represent the creation rebelling against Him. No? So, ang gihimo sa Diyos niini ang iba, o ang Adan, change in diet. No? But you will eat the grain of the field. So, kinahanglan maghago siya, magtanom siya. Na magtanom siya kung sa iyahang itanom, kaya ang gimension din will eat the grains of the field. Sa ito pa magtanom siya dito sa field, no? Sa kanang kayutaan. Okay. And then, magkaon ka sa kalanon sa kapatagan. No? This marks of shape from the free and easy abundance of the Garden of Eden to diet that requires efforts to produce grain of the field or plants. The field refers to cultivated crops, not wild growth. It implies that man will now have to work the coarse ground to grow the food. So, dili na sila pare sa una nga pagsalig lang sila, mukuha lang sila sa mga pagkaon abot sa kahoy nga turok na daan, namunga na daan. Karon gisilutan na sila sa Ginoo nga muna maghago gid sila aron makakaon sila. No? So ingon ana ang paagi sa Dios sa pagsilot ni Adan. So ato nang tiwason usa ta mo adto sa tuwa karon. So muna ilahang kuan persecution nila. Muna ilang kasakit. Muna kahago ang gihatag sa Dios alang kanila. Okay. The tool of providing sustenance, bisa verse 19 na, by the sweat of your brow, you will eat food. So, by the sweat
of your brow sa to pa singot sa imong naong, no? Sweat of your brow, singot sa imong naong, magakaon ikaw sa tinapay. Generalize ninyo, pero food gid ang kuan gid ani sakto nga kuan. Tinapay mo gud ang gibutang sa Bible. No? So iyon ana ang ilahang ang paagi sa Dios sa pag silot ni kining Adan kanadto. This intensifies the previous point, eating bread or tinapay, no? Representing food in general. Food gini siya, no? In general, generalize na to. Food gini siya pagkaon. No? Would no longer be simple. It would now require exhausting, painful labor. Sweat of your brow. No? Singot sa imuhang naong. So, muna, maghago na sila. Maghago na sila. Dili, sama ka ni Adto, sa wala pa sila makasala, nga mo po lang sila. Mukaon lang sila diretso sa bunga sa prutas, nga dili na sila maghago. Apan kay nakasala man sila, munang gihimo sa Diyos sa paghukom kanila. Now, itong prayo, no? This verse highlighted that human livelihood and provision will be characterized by hard work and effort until the end of one's life. So, mauna na maghago kita sama sa ato sa pagkakaroon kita maghago gyapon kita aron makakaon. Pero lahi ang ilaha, no? Okay. The certainty of mortality sa verse 19 ta. No? Ngayon diri, until you return to the ground. For out of you it were taken, for you are dust, and you unto dust you shall return. Hangtod ang maghago siya, hangtod nga mobalik siya sa ground buto sa yuta. For out of where taken sa ito pa, kay diha man siya gikuha, for you are dust, diha man siya gikuha sa abog, ug sa abog usab ikaw mo pauli. Okay, no? Nakuha na, naklaro-klaro na, no? Ato man yung makumpir no sa ito karon. Hangtod nga mo pauli ka sa yuta, hangtod kay gikan ni ini gikuha ikaw, kay abog ka, ug sa abog ikaw mo pauli. No? This is the core of judgment, physical death. So, physical death lang. Ang judgment sa Diyos ngadto kanila. Whereas sa ato, according to 1 Thessalonians 5:23, body, soul, and spirit, di ba? Pero sa diri, sa kang Moises, sa Genesis 2:7, or 3, o sa 2:7, o sa 3:18-19, ang iyahang body lang, ang iyang lawas lang mo ay mubalik sa abog. Okay. Going back to man's creation in Genesis 2:7, where God formed him from the dust of the ground. So, gipurma ang tao sa Diyos, gipurma ang tao pinaagi sa abog. So, giklaro na, because that's annihilate man, but sentence his physical body to decay. Gisentensyaan ang iyahang lawas.
adto sa abog, balik sa abog. No? So maura na ang iyahang judgment sa Dios. Physical body ra. You shall return in a powerful reminder of human mortality and finitude, a direct consequence of sin mo direct nga resulta or resulta sa sala, no, nga ilahang nahimo. So sa ato karon pahayag ni Apostol Pablo sa libro sa mga Roma sa buhat, miingon dito nga ang espiritu sa pagkamatay sa tao, kay sa Hebreo 9:27, pagkamatay sa tao tapos na mo na ang hukom. So asa pa yun? Ang tulo kabahin sa tao. Ang tulo kabahin sa tao. Ang espiritu mabalik sa Dios. Kay sa diyang mugna sa Dios ang tao, gihuypan kini sa Dios pinaagi sa iyang gininhawa ug nahimong buhi ang tao. So mao na to ang spirit. No? Mao mo balik sa kamatay sa tao. Ug ang lawas kay gikan man sa abog, mabalik sa abog, ilubong siya. Ang kalag asa punta. Kay body, soul, and spirit man na, according to 1 Thessalonians 5:23. Ang kalag, ang soul, mao katoy gidala dito sa Hades. No, sa Lucas 16:19 paingon sa 31 na naglangkob sa sugilanon sa dato og ni Lazaro. The rich man adwigar nga pagkamatay sa dato, gidala siya sa manulunda dito sa Hades, nga diin dito mainit kayo ang mao nga dapit. Ug si Lazaro sa gidala sa sabakan ni Abraham. So ang ilahan natong soul, ang ilahang kalag na to. Ang ilahang kalag na to. So dunay diferensya sa ilang nahimutangan. So ato i-compare pod ang punishment kang Adan kaniadto physical death lang. Ang pangutana, asa ang ilang espiritu, asa ang ilahang kalag karon, no? Kay wala man tay nabasa sa Bible. Pandiri sa bagong tugon, ito i-compare ang punishment of God is tuluman ang nawala, mubalik sa Diyos ang espiritu. Ang lawas ilubong kay gikan sa abog, balik sa abog, lubong dito sa yuta. O ang kalagi dala dito sa Hades. O diba? So dunay kalainan ang judgment sa Diyos sa una o sa pagkakaroon. So nindot kayo, no, ang ato ang kuan karon na himo na tuki na to karon, no? Malagi na nga dili nato malimtan gyud nga ingon ang Diyos nga, thus you are, unto thus you shall return. No? Kay sa abog ka gikuha, sa abog o sa bikaw mapaulit. So atong hinumduman, ang atong kinabuhi iniining kalibutan na mga matay ra mga tanan, dili angay mo discriminate o mo criticize ka sa imong isig tao. Kay ini kamatay na to, parehas sa tagpadulungan. O dili na ito parehas sa padulungan. Kaya ang matarong lahi magpadulungan. Ang dautan, lahi magpagsilag padulungan.
No? So daghan kay salamat, no. Maayong hapon kanatong tanan. God bless.